Masarap talagang uminom ng yung ganito, yung mainit na salabat. Guys, mapapansin nyo, nandito ako sa kwarto. So, hindi ko pa pala napakita sa inyo yung itsura ng bahay ko o yung tinitiran ko kasi wala pa akong time gawin yun. At naka-schedule naman yun sa mga upcoming videos ko, naka-plan naman. So, ngayon, nandito tayo sa kwarto ko. Guys, unfortunately, I was tested positive for COVID. So, simula nung Wednesday hanggang ngayon, hindi ako pumapasok sa trabaho. So, kaya mapapansin nyo, siguro mapapansin nyo sa boses ko, iba yung boses ko, yung parang gumagaralgal, parang bang rakista, ganun. Parang rakista yung boses ko. So, yun yung reason ba't ako nandito sa loob ng kwarto. So, parang, though wala naman akong kasama dito sa flat, hindi na ako nagsusuot ng mask. Kasi, I know I was advised to self-isolate during this period of time na nagpapagaling ako sa COVID. So, yun lang. At least medyo nakakapagpahinga ako ngayon ng mag-isa dito sa bahay. Ayan, so umpisahan natin kung paano nag-start yung sakit ko na hindi ko inaasahan na sa ngayong panahon pa ako magkakaroon ng COVID. So, take note guys, nung kataasan ng kaso ng COVID, back in 2020, in 2021, and 2022, never ako nagkaroon ng COVID, guys. As in, umuwi pa ako ng Philippines, hindi rin ako nagkaroon ng COVID. So, ngayon lang ako nagkaroon ng COVID. Meron akong tatlong shots. Yung dalawang shots, actually Moderna yung nakuha ko dito sa Canada. And then yung isang booster shot na nakuha ko, na kinailangan kong kuhanin bago ako umuwi ng Pilipinas last, I think that was last year. So, prerequisite kasi yon ng Philippines at saka nung country na dadaanan ko, which is Amsterdam, na magkaroon ako nung RT-PCR test. So, without the RT-PCR test at saka yung result nga ng booster, I mean yung another shot ng booster, hindi ako makakapag-travel. So, sorry, ang sakit sa lalamunan. Marami ng booster na bagong dumating dito sa Canada, pero naging hesitant kasi akong i-take yung booster na yun kasi parang feeling ko parang sobra na yung gamot na nandito sa katawan ko. Hindi ko alam, natatakot ako dun sa side effects kasi meron na akong 3 eh. Parang kung kukuha pa ako ng 2 kasi meron ng 2 booster na dumating guys after no ika-3 na booster shot na nakuha ko. Hindi ko tinake yung 2 yun. And unfortunately, dahil na rin sa katigasan siguro ng ulo ko at saka dun sa stand ko na parang natatakot ako na kumuha na naman, magturok na naman ng kung ano-ano na naman sa katawan ko. Ito ngayon, nagkaroon tuloy ako ng COVID. Nag-isipan ko kung magvi-video ba ako ngayon, na mag-vlog ba ako ganito na may sakit ako. Pero sabi ko, since nandito naman ako sa bahay, tsaka meron din naman kasing kahit papano, mga viewers natin na nag-a-ask ng updates about my life dito sa Canada. Well, naisipan ko na talaga na i-vlog na lang din tong COVID journey ko ngayon. COVID journey. Last time it was my fitness journey, ngayon COVID journey. So, okay. So, kung maalala nyo guys, nag-vlog ako a couple of days ago. So, last week, talagang punong-puno yung schedule ko. Parang sa in a week, kumuha ako ng 6 na shift. So, 6 na shifts yung pinasok ko. And yung ika-6 na shift ko, which was last Tuesday lang, naramdaman ko na parang
sumakit yung lalamunan ko. Nagtatrabaho ako noon, sumakit yung lalamunan ko. I was thinking it was just a regular sore throat. So, ginawa ko, uminom lang ako ng tubig. Tapos, sabi ng mga kasama ko sa trabaho, which is most of my co-workers or yung mga kapwa ko cook, is mga Asian din, from Vietnam, from Japan, from Southeast Asia, and of course, meron din ng mga puti talaga. Yun nga daw, uminom nga daw ako ng tubig na may lemon and honey, which is I know naman, pero I was just really thankful kasi concerned naman sila sa akin kasi they felt like nakikita nila na parang hindi ako yung normal na Bella na nagtatrabaho na 100% talaga na feeling okay to work. So, dahil nga doon, meron silang pinakita sa akin. Actually, meron silang binigay. Pakita ko sa inyo, ha. So, ito, I don't know guys kung nakikita nyo, ha. So, ito yata yung pinakasikat na parang mga, alam mo yung parang mga pinapahid-pahid sa leeg, pinapahid sa ilong, nilalagay sa mga ganito kapag masakit ang ulo mo. Sikat to sa mga Chinese. I don't know kasi Vietnamese din naman yung kasama ko. So, sa kanila, sikat din naman din to. So, nirecommend nila sa akin. Tapos, inamoy ko siya. So, comment guys down below if you know this, kung alam nyo kung ano tong binigay nila sa akin na to. So, parang sa atin, feeling ko, ang version nito is either yung efficacent oil or yung katingko eh. So, ito meron din akong katingko. Ito guys, pinili ko yan sa Pilipinas. So, feeling ko ito yung version nila ng Chinese / Vietnamese na pinapahid sa mas kapag meron kang nararamdaman na hindi okay. So, ito binigay nila sa akin and I'm so thankful. So, sabihin ko lang guys na kung itatry nyo to, compared siguro sa efficacent oil, ito, parang ang bango-bango niya. Actually, first time ko siyang maamoy, mabango siya. Para siyang, hindi siya yung amoy na liniment na sobrang peppermint yung amoy. Para siyang, alam mo yung kung nagpunta ka sa isang spa or wellness center, ganito yung maamoy mo. So, ito nilagay ko siya sa ganito ko nung nagtatrabaho ako noon, tapos uminom din ako ng lemon with honey. And then, medyo nawala naman yung feeling ko na konting sore throat that day. Pero, as nagpo-progress yung oras na nandun ako sa hotel no, nagtatrabaho ako, it was just a regular prep day for the hotel. Nararamdaman ko na parang kung maghinaw dun sa pinapasukan ko mga fridge at mga freezer dun sa hotel, which is ipapakita ko sa inyo dito, i-insert ko dito sa video natin kung ano ba yung issue ng mga freezer doon at saka yung mga iba't ibang lugar dito sa hotel. Giniginaw na ako. So, ito yung mga clips na mga kinuha ko while working dun sa hotel para makita nyo rin kung ano ba yung itsura. Though I really hindi ko kasi pwedeng kuhanan lahat yung mga lugar dun sa hotel kasi prohibited yon sa hotel na kumuha ka ng basta-basta na lang sa mga lugar nga dun na hindi na kailangan ipakita pa sa mga ganito, sa mga social media. So, kumuha ko ng a little bit of clips. So, yun nga, like what I said, naramdaman ko na parang giniginaw ako, which is normal sa akin, hindi naman ako giniginaw. Though sobrang ginaw talaga sa mga freezer, normal yun na maginaw ka. Pero dun sa regular na fridge na pinapasokan na namin to store yung mga food, na mga piniprep namin, naramdaman ko maginaw na. Tapos naramdaman ko na parang yung eyes ko starts to feel like it's burning. Parang naiiyak-iyak na ako. So, parang feeling ko, parang masama na nga yung nararamdaman ko that time. So, nung sinabi ko na parang masama na yung pakaramdam ko, sinabi ko na lang sa sarili ko na siguro kasi it's my last day of working kasi the next day off ko na. Siguro sabi ko siguro I was just burnt out. Siguro pagod lang ako sa trabaho kasi 6 straight days nagtrabaho kasi ako sa hotel. So, sabi ko siguro ipapahinga ko na lang. And then pag uwi ko sa bahay, so yun, regular, umuwi na ako, kumain na ako, tapos nung gabi na yon, parang nung gabi na natulog na ako,
Nagpahid pa nga actually ako nito guys eh. Nagpahid pa rin ako nito bago ako matulog. Nung gabi na natulog na ako, yun na, ng mga madaling araw na, di ba kapag natutulog ka, tapos nagkasakit ka, hindi mo naman alam na may sakit ka kasi nga natutulog ka. So parang naramdaman ko talaga na ubo na ako ng ubo nun. Doon ko na naramdaman na parang iba na. Hindi na to regular sore throat. At feeling ko, parang nasa 50% na ako na baka nagka-COVID na ako. So, ang ginawa ko the next day, kasi I wanted to be sure eh. I wanted to be sure na gusto kong i-assure na may COVID ba ako or wala. Kasi syempre mahirap din naman napapasok ka sa trabaho tapos makakompromise mo yung health ng mga kasama mo, which is ayaw mo mangyari. Kasi kapag nahawaan mo sila, ang daling kumapit ng COVID guys sa mga tao eh. Pwede siya mag-spread as in one snap. Feeling ko ganun din ang nangyari kasi sa akin. So, kahit na off ko yung araw na yon, automatically, minessage ko na yung head chef ko, sinabi ko na parang I have symptoms of COVID and I will get myself tested today. Tapos, sinabi ko na I wasn't really feeling well that time. Parang that time na nag-message ako sa kanya, ang kinoconsider ko palang na sakit ko that time is just regular flu or trangkaso. So, yun nga. So, ang ginawa ko, dito kasi sa Canada, guys, kapag ganito na, yun nga, na may naramdaman ka, na feeling mo may COVID ka, maraming mga establishments dito na open for free testing. Like, yung mga drugstores. Dito kasi sa Ontario, or sa Canada, ang pinakasikat kasi dito na drugstore, kumbaga, ang version na sa atin dito is yung Mercury Drug, is yung Rexall. So, hindi lang Rexall, marami ding mga other na mga pharmacy dito like Shoppers Drug Mart, medicine shop, pharmacy, at kung ano-ano. So, lahat yung mga pharmacy na yan, guys, most of them is pwede kang mag-walk-in, magpapaschedule ka, pag tumawag ka on that day, kung may available sila, para magpa-test ng COVID. So, yun. So, nung umaga na nga na yun, talagang gusto kong malaman talaga kung ano yung nararamdaman ko. Kasi talagang masama na talaga yung pakiramdam ko, guys. Alam mo yung feeling na sobrang sakit ng katawan mo, tapos ang sakit ng ulo mo, tapos ubo ka ng ubo, mas lalo na sa gabi. Tumawag na ako dun sa pharmacy na may available na mag-walk-in ako para kuhanan nga ako ng test. So, tumawag ako, pumunta ako doon. Malapit lang naman siya dito sa downtown area since nandito ako sa downtown area. I drove all the way from here papunta doon kahit na medyo masama yung pakaramdam ko. Tsaka, para hindi na rin ako masyadong ma-expose sa mga tao. So, when I got there, automatically, yung associate dun sa pharmacy, kinuha na yung information ko. Tapos, kinuha yung health card ko, which is, ito nga, yung health card, kasi ganito kasi yung mga itsura ng health card dito sa guys, sa Canada. So takpan ko na ng information ko. So ganito yung health card dito sa Canada. Kapag magkakaroon ka ng ganitong health card, guys, kung permanent resident ka or citizen ka ng Canada, makukuha mo na yung ganitong health card. So, itong health card na to, magagamit mo to para makapagpa-check up ka ng libre kahit saang hospital for as long as you have the health card. Which is, yun yung isa sa pinakamagandang benefit na gustong makuha ng mga tao kung bakit sila nagpupunta dito sa Canada. Health-wise, guys, and family-wise, ang Canada is the best place to go to establish your family at saka para na rin sa mga sakit-sakit. So, kung sa medical lang, sagot talaga ng Canada lahat. So, yun lang, guys, just one tip. When it comes to health benefits, Canada talaga is the best. So, nung nakuha niya na yung information ko, then tinanong niya ako, saan ba ako nagtatrabaho? Kasi kailangan dumaan ka muna sa sa parang may screening silang mga questionnaire. So, yung screening na yon, i-determine nila if, yun nga, na
it's okay or it's tama lang nakuha ka nga ng COVID test. So, pumasa naman ako doon. I told them na, yun nga, I work in a hotel, in a hotel kitchen, most especially maraming tao sa hotel. So, chances are, I might have gotten the virus doon nga mismo sa hotel kasi sobrang dami nga ng tao doon. Even though nandun kami yung culinary kasi na team is just in just one space, which is malaki yung space, we still go from different levels of the building. We meet people na yung mga, syempre, marami kang nakikita sa locker room, yung mga housekeeping, yung mga front of house, mga bartenders, so you meet them, you know, all the people that works in the hotel. So, it's very, talagang mataas talaga yung risk na ma-acquire mo yung virus. Though, kasi nga ngayon, di ba, hindi naman na nagwe-wear din naman ng mask. Ibalik natin yung pagsusuot ng mask, guys. Kasi yung mga nakakasalubong mo, you wouldn't know if they have virus. Like what happened nga sa akin. Yun nga, after mo na makuha yung result, after mong matest, bibigyan ka ng ganitong klaseng papel with, ito, merong ganitong barcode. So, ganyan, ibibigay sa iyo yung ganyang papel. And then, ang result daw ng COVID will take 2 to 3 days. So, so directly sa phone mo, iscan mo lang siya, and then ida-direct ka niya sa isang website, and then you will just have to input your information. Just make sure that kapag binigyan ka ng ganito, dala mo yung health card mo kasi they will have to ask for your health card number and health card information. So, since 2 to 3 days pa daw yung result nung COVID test ko, medyo na-bother ako kasi hindi ko alam kung anong gamot yung iinumin ko. Eh, sa pharmacy naman, hindi naman yung doktor para i-prescribe ka nila ng medicine. So, ang ginawa ko na lang that time is bumili na lang din ako ng gamot. So, dito kasi sa Canada, guys, ang normal na gamot na iniinom para sa flu is yung Tylenol. So, ganyan yun, guys, so Tylenol. So, sa atin, ang version ng Tylenol sa atin, ito pala. So, ang version ng Tylenol sa atin is yung BioFlu. So, yan, bumili ako ng Tylenol, which is kinuha ko yung extra strength kasi sobrang sama talaga ng naramdaman ko that time. Body pain, headache, tapos feverish din ako, and then there's may cough. So, ito, hindi na ito nagagamot yung cough. So, ang binili ko is bumili ako ng Benylin. Hindi yan Chenilin, ha? Benylin. So yan, Benylin. Extra strength din yung binili ko para to sa dry cough. So, etong dalawa na to, guys, binili ko siya sa pharmacy, though ito kasi itong mga tipong mga gamot na ganito, you can buy it directly over the counter. So, ito yung ininom ko. While waiting dun sa result nga ng COVID ko. Then, aside from that, of course, naglagay din ako ng kating ko, syempre, at saka Vicks. Syempre, pag Pinoy, Vicks Vaporub pa rin. Tapos, yung Tylenol naman, guys, nakatulong naman sa akin para matanggal yung body pain at saka yung headache kasi hindi ko kaya eh. So, within those time period na naghihintay ako ng result, which is almost 2 days yun. 2 days ako naghintay ng result. Ang kinain ko lang, guys, is, ang kaya ko lang kainin is lugaw. So, ginawa ko, nagluto lang ako ng lugaw. Kahit yung simpleng noodles, guys, hindi ko talaga kayang kainin. Though soft yung food na yon, hindi ko siya kayang nguyain. Iba yung lasa. Unang-una, wala kang panlasa. Tapos, kung meron mang lasa, syempre, maramdaman mo pa rin naman yung lasa. Hindi naman completely mawawala yung lasa mo. Meron pa din, pero hindi masarap. So, ang kinakaya ko lang kainin talaga ngayon is yung lugaw. And up until now, yun pa lang din talaga yung kinakain ko. So, yun. After 2 days, ayun na, naka-receive na ako ng notification na meron ng result. So, automatically, agad-agad, pagkagising ko kahapon ng umaga, in-access ko agad yung barcode na nandito. I was tested positive. Hindi ko alam kung nakikita nyo sa camera, guys, ha? Pero yan, COVID-19 RNA positive ako. So, yan. So, nakalagay dyan,
As of September 26, it was reported September 28, that was yesterday, I was tested positive for COVID-19 virus. So I was advised to stay home while I'm sick. Someone called me. Nung pagkakuha ko nito, siguro mga a few minutes after meron na tumawag sa akin. He informed me nga na positive. Sabi ko, nakita ko na rin naman na positive ako. And then sabi niya, since positive nga ako, sabi niya, I have to self-isolate and papadalhan niya ako ng gamot which is funded ng Canada. Ipapadala niya agad sa bahay. So, imagine, funded to ng Canada. So, libre to, binibigay ng Canada. So, na-receive ko na siya. So, ang gamot na binigay nila sa akin is Paxlovid, guys. Paxlovid. Yan. Libre to, galing sa Canada. So, ang nakalagay dito, take 3 tablets orally twice daily until finished. So, I was advised to drink this medicine for the next 5 consecutive days. So, kumbaga, 3 sabay-sabay sa umaga at saka 3 sabay-sabay na gamot sa gabi, with or without food. So, yun lang, sinishare ko lang na mga ganito, libre, bigay agad ng Canada. So, once I was tested positive, automatically guys, sinandan ako agad ng gamot para makainom ako. And then, along with this is yung mga, yun nga, pinakita sa akin yung result, at saka yung mga, bibigyan ka ng mga information about sa side effects, about ano yung gagawin nitong gamot na to. So, nandito lahat guys. So, kumpleto ng information. And may health network book din. So, kumpleto ng information para panatag kang uminom ng gamot na, syempre, iisipin mo rin naman kasi kung ano yung gamot na iinumin mo. Hindi ka basta-basta iinom ng gamot. So, alam ko kasi sa atin sa Pilipinas, mahirap kasi talaga guys, lalo na, diba, pag nagkakasakit ka, napakahirap, lalo na kung ganyan na sa halip na ipambili mo na lang ng pagkain para sa pamilya mo, mangyayari, mapupunta pa sa sakit mo, diba? Which is napakabigat sa bulsa. Kaya, yun nga, ini-wish ko lang na sana kung paano yung health system dito sa Canada, sana, I'm praying na in the future or in the near future na magbago rin yung health system natin sa Pilipinas. Sana maging ganito din katulad sa Canada para lahat ng mga kababayan natin na nagkakasakit, makuha nila yung tamang medical na support coming from the government. And I'm sure ako, hopeful and very positive ako na mangyayari yan. So, yun na lang guys. Kailangan ko na rin inumin tong gamot ko. So, yun lang, binigyan ko lang kayo ng update about sa sakit ko. And then, while nandito nga ako sa bahay, syempre, hindi ako nag-work. So, I was actually looking online dito nga sa Canada kung ano yung mga benefits na pwede kong i-take advantage while nandito nga ako na may sakit at hindi ako pumapasok. So, while looking, meron ako nakita na pwede kong i-take advantage or pwede kong i-applyan. Ang tawag dito is yung Canada Recovery Sickness Benefit or CRSB. Titingnan ko to guys, magpa-file ako online kasi like what I said, since Thursday, ngayon Friday, and then Saturday tomorrow, I'm sure hindi na naman ako makakapasok. So, 'di ba, sobrang laki yung mababawas sa sweldohin ko. And syempre, kailangan alam ko kung ano yung benefit na matitake advantage you guys dito sa Canada while na may sakit ako. Kasi yun lang guys ang kagandahan kasi dito sa Canada, kapag ganyan na meron ka mga sakit,
tapos wala kang susweldohin, marami silang program guys and benefits na pwede mong i-take advantage. So, syempre hindi ko naman alam lahat yon. All you need to do is to go online para tignan lahat yon. At i-check out ko itong CRSB and I feel like pwede kong i-take advantage to. Yun lang ang maganda dito guys, hindi ka papabayaan sa Canada, lalo na ganito na nagkakasakit ka. So, yun lang. So, tingnan natin guys, paggaling ko, gagawa ulit tayo ng vlog and then explain naman natin guys kung ano-ano ba yung mga good things na pwede nating yun makuha living here and bringing all your family here in Canada. So, yun lang guys. Thank you so much for your time and for watching my vlog today. Medyo unfortunate kasi nga meron akong COVID, and have a good day. Stay safe guys and wear your mask. Bye!